Alam mo ba, isang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang naliligaw sa pananampalataya ay dahil sa tinatawag nating theology out of context. O simpleng salita, maling pag-unawa o paggamit ng Biblia dahil kinuha ito sa labas ng tamang konteksto. Ganito kasi yan. Isipin mo kung may nagsabi sa iyo ng isang kwento, pero kalahati lang ang narinig mo. Siyempre, mag-iiba ang intindi mo at malamang mali ang magiging conclusion mo. Ganyan din kapag sa Biblia. Pipili lang tayo ng talata na pabor sa gusto natin, pero hindi natin tinitignan kung ano talaga ang ibig sabihin ayon sa kabuuan ng kasulatan. Marami ring maling katuruan ang nagsisimula sa ganito. Kukuha ng isang verse pero hindi babasahin kung ano ang nauna at kasunod o kung ano ang sitwasyon noon sa nabing yun. Parang nagpuputol ng litrato. Oo, makikita mo ang isang bahagi pero hindi mo makikita ang buong larawan. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin ang salita ng Diyos ng may kabuuan. Hindi lang yung gusto natin o komportabling pakinggan. Dapat nating tanungin, ano ang layunin ng Diyos sa talatang ito? Sino ang kausap dito? Ano ang sitwasyon? At higit sa lahat, paano ito nakaangkla sa kabuuan ng Ebanghelyo ni Kristo? Sabi nga sa ikalawang Pedro 3:17-18, ingatan ninyo na huwag kayong mawala ng muwang. Sa halip ay maging marunong kayo at lumago sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Dito, malinaw na pinalalahanan tayo na huwag maging padalos-dalos sa pagtanggap ng anumang turo, kundi lumago sa tamang kaalaman. Mga kapatid, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi laruan para suportahan lang ang personal opinion natin. Ito ay buhay, banal at dapat nating lapitan ng may paggalang at masusing pag-unawa. Kapag tama ang konteksto, tama rin ang direksyon ng ating